articles of impeachment, inaasahang iaakit na sa Senado ngayong araw. 300,000 piso ibibigay na pabuya ng BJMP sa sino makapagturo sa kinaroroonan ng 3 Chinese inmates na pumuga sa Parañaque City Jail at maging sa jail guard na nagpatakas umano sa kanila. Filipino-American midwife na itinanghal na CNN Hero of the Year, binati ng Malacanang. At DJ Mo Twister, nagsalita na tungkol sa aligasyon sa kanya ng ex-girlfriend na si Rian Ramos. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Pakaigan, ngayong araw inaasahang may akyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay Chief Justice Renato Corona sa sesyon ng Kamara kagabi po. Na-impeach na ang punong maestrado sa bisa ng pirma ng 188 kongresista. Tinawag naman ng House Minority na mother of all blackmail ang manay pagmamadali ng majority na ma-impeach si Corona. Narito ang report ni Pia Arcangel. The Secretary General is indeed directed to endorse the impeachment complaint to the Senate as in manner as provided for. Sa utos na ito ng presiding speaker ng Kamara, opisyal na na-impeach si Supreme Court Chief Justice Renato Corona mag-alas 8 ng gabi. Hindi na pinagdebatihan sa plenaryo ang reklamo matapos umabot sa 188 ang bumoto pabor sa impeachment. Sa ilalim kasi ng House Rules, basta't mapirmahan ng di bababa sa 1/3 o 95 na kongresista ang impeachment complaint, pwede na itong itransmit agad sa Senado. Pinestyon pa rin ng minorya ang pagpapadala sa Senado ng articles of impeachment. And how long did it take for the 188 complainants to verify the complaint before the Secretary General? It was an orderly proceeding, Your Honor, maybe about between 30 to 45 minutes or an hour at most. Hindi rin pinagbigyan ng hiling ni Siquijor Representative Orlando Fua na mabigyan muna sila ng kopya ng reklamo bago ipadala sa Senado. When we go out of this hall, people will be asking us, what is that impeachment complaint about? Itong hapon lang nasimula ng pagpapapirma sa reklamong impeachment sa isang majority caucus. Pero wala raw ditong kinalaman si Pangulong Noynoy Aquino na sunod-sunod ang batikos kay Corona kamakailan. Ito ang mother of all blackmails. Maraming mga kasama na ayaw sanang pumirma. Ngunit pag hindi na sa pumirma, tinatakot na hindi marirelease yung kanilang PDAP. 3 grounds for impeachment ang nakasaad sa mahigit 60 pahinang reklamo. Ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at graft and corruption. Nakadetalye ito sa 8 articles of impeachment laban kay Corona. Kabilang ang umano'y hindi raw niya pagiging patas sa mga kasong kinasasangkutan ng Administrasyong Arroyo. Kabilang din sa articles of impeachment ang pag-issue niya ng temporary restraining order sa whole departure order ng DOJ laban sa mag-asawang Arroyo. Nabanggit din ang pagkakaroon ng umano'y nakaw na yaman ni Corona, tulad daw ng isang condominium sa The Fort sa Taguig at ang pagkakatalaga sa kanyang asawa bilang board member ng John Hay Development Corporation. Dumistansya naman ng palasyo sa hakbang ng Kongreso na ang 25% ay mga kaalyado ng Pangulo sa Partido Liberal. We are not privy to the discussions of the leadership of the LP. Para sa unang balita, Pia Arcangel reporting. Malabo na raw na masimula ng Senado ang impeachment trial laban kay Chief Justice Renato Corona ngayong taon. Magkakaroon kasi ng Christmas break ang 2 kapulungan ng Kongreso matapos ang kanilang huling araw ng sesyon bukas. Narito ang report. Inaasahang personal na dadalhin ng Secretary General ng House of Representatives ang articles of impeachment laban kay Chief Justice Renato Corona sa Senado ngayong araw. Hindi kasi ito na i-transmit kagabi sa opisina ni Senate Secretary Emma Lirio Reyes. Mag-aalas 8 na ng gabi nang tuluyang ma-impeach ng mababang kapulungan ang punong mahistrado ng Korte Suprema. Pero hindi na raw maisasama sa order of business ng Senado ang articles of impeachment ngayong taon. Hanggang bukas na lang kasi ang kanilang sesyon. Malabo rin daw na
magpatawag ng special session ng Pangulo dahil ginagawa lang daw ito madalas sa paghahabol ng ipapasang batas. Wala na kaming panahon eh. Dahil po... Siguro, I do not know about my companions here, but sa kwan na yun, Enero na yun. Ang inihandang amended and updated rules on impeachment para noon kay Merceditas Gutierrez bago magbitiw bilang ombudsman ang gagamitin ngayon ng mga senador na siyang tatayong senator judge sa impeachment trial. Si Senate President Juan Ponce Enrile naman ang tatayong presiding officer ng impeachment court. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Kaugnay ng pag-impeach kay Chief Justice Renato Corona, pakasap natin kay Senador Franklin Drilon. Good morning po, Senador Drilon. Igan, good morning. Magandang umaga.